Grabe. Grabe yung tilin ni Kimi. Parang, parang hindi na ako makapag-react ng maayos kasi natatawa ako sa ngiti. Last one. Natatawa ako sa tili. Yes. Parang si Kimi parang yes, sa wakas. Ito yung hinihintay ko. Alam kong si Paulo, totoong gusto ko kasi may lie detector yan di ba? So hindi niya ako niloloko. Hindi yan inararamdaman niya dahil kami ay love team lang. Hindi yan dahil kami mabango ngayon sa entertainment, sa showbiz. Hindi yan dahil marami kaming fans. Talagang gusto ko ni Paulo. Talagang ako yung type ni Paulo. Diba? So, grabe yung kilig ni Kimi. Ayun. Uy, Madam Dian Serapines, thank you very much sa pagbati. Ang daming cake niya na. Bukas padala mo sa akin. Ay, binura yung cake. Binawi yung cake pagbati. Ayan. Adrin mong kal, hindi ka na makamove on ng chika. Nahirapan ako mag-move on. Kasi yung tili ni Kimi, parang parang parot Naiinitan na ako. Naiinitan na raw siya Kasi hindi ko alam kung magsisinungaling ako hindi. Okay, dito po nagtatapos. Panoorin niyo po The Alibi. Pwede i-hire kita araw-araw para tanungin mo lang siya lagi. Kumusta? Do you feel nervous during your first scene together? Yes. Truth. Yes. Truth. Talaga? Kaba. Kahit hindi first, kahit second, third, fourth. Bakit? Hindi ko alam. Bado pa din, ha? Would you go on a dinner date with Kim or Paolo if given the chance? Yes. Uy, yun na. Kanika. Date na yan. Ulit. And would you go on a dinner date with each other if given a chance? Actually, mga kachika, heads up na lang din to everyone. I think everyone already knows this. Nag-date naman na sila ng maraming beses. Marami na. This is not parang if given a chance. No. They already had many dates na nangyari sa kanila. Ultimo nga yung jogging, nagiging coffee date pa 'Di ba? Yung date, 'di ba? Ang description niyan, two people, 'di ba, together, magkasama, pwedeng nagdi-dinner, pwedeng nagla-lunch, kumakain, naglalakad-lakad, or any other activities, basta silang dalawa lang at meron sila, mga kachika, feelings for one another. So, every time na nagja-jogging sila and then kumakain sila sa labas, nung mga time na si Paulo sinasamahan si Kimi sa mga gusto niyang bilhin, shopping, out of town travels, those are dates. Hindi lang yan dinner date. Maraming beses na silang lumabas. 'Di ba? So, yun lang mga chika, no? So, etong tanong na to, very basic. And of course, yes yan. Gustong-gusto nilang ka-date ang isa't isa Ultimo kayo pagpapapungsyoy ni Kimi, kasama si Paulo dun 'Di ba? So, ayan. Play natin. Or Paolo if given... Oh, 'di ba? Yes. True. Oh, true. Wow. Yes. Para namang hindi na kailangan ko itanong. Parang dami namang chance talagang nagdi-dinner. Oh, 'di ba? Sabi ko sa inyo ang daming beses na nilang nagdi-dinner. This is actually a very basic question. Yan yung mga tanong na pang nagliligawan phase, pang getting to know each other phase. Mga chika, yung Kim Pao, way beyond na sa mga ganyan. Lampas na sila dyan. Nandun na nga sila, mga kachika, sa bulong-bulungan na relationship na Actually, to exaggerate things, usapang kasal na nga yung iba 'Di ba? So, date, hello, basic na basic yan. 'Di ba? Siguro yung mga medyo malulupetics na tanong,
Okay? Bawa, ako yung tatanong sa lie detector. Would you go with Paulo, 'di ba, to have a world tour? Ay, world tour hindi. Out of country vacation ng kayong dalawa lang. Oh, 'di ba? Yun yung malulutong, 'di ba? Paulo, sasamahan mo ba si Kimi pumunta sa iba't ibang lugar sa buong mundo ng kayong dalawa lang? O, di ba? Yan yung parang honeymoon. Ano ba yung medyo malulupit eh. Dinner, date, very basic yan mga kachika. Wedding bells naman. Good evening, nakakilig talaga. Kakalabas ko lang ng ospital. Nako! Damlita Santos, kalalabas lang ng ospital. Diyos ko po. Pero lumakas ka agad. Madam Lita, paglabas mo ng ospital, malakas ka na. Nakita mo si Kimi tsaka si Paulo, ha? Ayan, happy birthday and more blessings to you. Nako, thank you very much, Madam Lita. Kung sa inyo pansit, punta kayo dito, ha? Si Queen Catherine, ayan, May binigyan din mga ako ng interview maraming at cake. kulitan Ayan, moments thank you, kung Queen saan Catherine. parang Tsaka may mga nagbibiruan ano pa siya, na oh, gusto raw ni Kim poppers. Chiu makipag-date kay Paulo Abelino. Naging usap-usap ito, lalo na nang magsama sila sa proyekto ng Linlang at sa pelikulang My Love Will Make You Disappear. Dahil sa magandang chemistry nila sa screen, maraming fans ang nag-ship sa kanila at tinatawag silang Kim Pao. Sa ilang guestings at interviews, minsan pabirong sinabi ni Kim na open siyang makipag-date kay Paulo kung yayayain siya. Si Paulo naman, madalas nagbibiro rin at sinasabing close sila at enjoy siyang katrabaho si Kim. Pareho nilang sinasabi na maganda ang friendship at working relationship nila. Sa ngayon, wala pang kumpirmasyon na nagde-date sila sa totoong buhay. Karamihan sa mga pahayag nila ay biruan, fan service at good vibes lang sa interviews. Ang balitang gusto raw makipag-date ni Kim Chiu kay Paulo Abelino ay masasabing bahagi ng showbiz buzz at fan excitement. Narito ang ilang punto tungkol dito. Number 1. Malakas ang chemistry nila. Naging mas close sila matapos magsama sa seryeng Linlang. Dahil dito, maraming fans ang kinilig at nagsimulang i-ship ang tambalang nilang Kim Pao. Number 2. Kadalasan ay pabiro sa interviews. Sa mga guestings at interviews, madalas na kulitan at biruan lang ang mga sagot nila tungkol sa dating. Normal ito sa showbiz, lalo na kapag gustong pasayahin ang fans. Number 3. Walang opisyal na kumpirmasyon. Hanggang ngayon, wala pang malinaw na pahayag na talagang nagde-date sila sa totoong buhay. Kaya dapat tingnan ang balita bilang speculation o fan talk muna. Sa kabuuan, ang balitang ito ay nakakatuwang pag-usapan para sa fans, pero mas ligtas na tignan ito bilang light-hearted showbiz news hanggat walang kumpirmasyon mula mismo kina Kim at Paulo. Sa totoo lang, nakaka-excite at nakakakilig ang balitang ito, lalo na sa mga fans na matagal nang nanunood sa tambalan nilang Kim Pao. Ang pagkakaroon ng chemistry sa screen ay natural lang sa mga mahuhusay na artista, at si Kim at Paulo ay parehong kilala sa kanilang kakayahan sa acting, pati na rin sa pagiging charming sa harap ng kamera. Kaya hindi nakakapagtagal na kahit sa simpleng biruan sa interviews, nagiging usap-usap ito sa social media. Isa ring interesting aspect nito ay kung paano nila pinapakita ang friendship at respect sa isa't isa. Minsan kahit pabiro, nakikita ng fans ang warmth at genuine connection nila, kaya mas lalo itong nakakakilig. Ang showbiz ay puno ng mga light-hearted moments at ang ganitong balita ay nagiging paraan para mas ma-appreciate ng publiko ang kanilang dynamics. Ngulit mahalagang tandaan na walang opisyal na kumpirmasyon na talagang nagde-date sila sa totoong buhay. Ang mga ganitong pahayag ay kadalasang bahagi ng publicity o biruan lang sa media at dapat tingnan bilang fan speculation.
Ang pag-excite sa tambalan nila ay natural sa fans, pero dapat manatili sa realm ng enjoyment at appreciation sa kanilang talento. Sa kabuuan, ang balitang ito ay nakakakilig at nakakapagpasaya sa fans, nagdudulot ng buzz sa social media at nagpapakita ng chemistry na minahal ng maraming tao. Pero sa parehong oras, ito rin ay paalala na dapat tingnan ang mga ganitong balita ng may kaunting skepticism at huwag masyadong seryosohin hanggat walang formal na pahayag mula sa mga artista. Number 1. Pagkikita sa set ng Linlang TV series. Dito nagsimula ang kanilang on-screen chemistry. Viral ang ilang behind-the-scenes photos at videos na nagpapakita kung paano nila nagkakatuwaan habang nagre-rehearse. Fans agad nag-ship sa kanila at nagsimulang gumawa ng fan edits at fan accounts. Number 2. Guesting sa talk shows 2024-2025. Lumabas sila sa iba't ibang shows tulad ng Tonight with Boy Abunda at Magandang Buhay. Pabirong sinabi nilang nagpapayaya sila sa date na agad nag-viral sa TikTok at Twitter dahil sa natural na kilig at playful banter nila sa interviews. Number 3. Pelikulang My Love Will Make You Disappear 2025. Ito ang pelikulang nagbigay ng malakas na on-screen romantic vibe. Viral ang ilang scenes sa TikTok at YouTube clips, lalo na ang mga kilig moments at nag-trend sa hashtags tulad ng Kim Pao. Number 4. Social media interactions. Pareho silang active sa social media kung saan minsan nagko-comment sa posts ng isa't isa at nagpatindi ng speculation ng fans. Ilang memes at fan edits na nagpapakita ng what-if scenario ng real-life romance nila ay naging viral. Number 5. Fan events at meet and greets. Sa ilang events, may mga nakapansin ng fans na Paolo ay nag-offer ng comfort gesture kay Kim at ito ay na-capture sa camera. Ang photo ay nag-viral at nag-spark ng maraming fan edits at heart emojis sa Twitter at Instagram. Ang kombinasyon ng good chemistry, playful interviews at viral fan content ang nagdala ng Kim Pao hype sa social media. Kahit pabiro ang ilan sa mga pahayag nila, talagang kinilig ang fans sa bawat hint ng closeness nila. Ang Kim Pao hype ay isang kombinasyon ng talento, charm at playful interaction sa harap ng kamera at social media. Marami pang pwedeng idagdag sa balitang ito, lalo na kung titingnan natin sa perspektibo ng showbiz at fan culture. Number 1. Fan reactions at social media buzz. Talagang umaalingarid ang social media sa ganitong balita. May mga memes, edits at GIFs na nagpapakita ng chemistry nila. Ang mga fans na Kim Pao shippers ay lalo pang nagiging aktibo sa Twitter, Facebook at TikTok. Pinapahayag ang kanilang excitement at suporta sa tambalan nila. Number 2. Pabirong pahayag ng mga artista. Si Kim Chiu ay kilala sa pagiging playful at friendly sa media, kaya kahit sabihin niyang gusto raw siyang yayain ni Paolo Abilino sa isang date, kadalasan biruan lang ito at hindi literal. Si Paolo Abilino naman ay madalas nagbibiro rin at sinasabing close sila at enjoy siyang katrabaho si Kim. Number 3. Professional chemistry sa screen. Sobrang nakikita sa kanilang mga proyekto ang malalim na acting chemistry, kaya natural lang na ang mga fans ay gustong makita silang mag-real-life couple. Ang mga proyekto tulad ng My Love Will Make You Disappear ay lalo pang nagpapakita ng kanilang romantic on-screen presence, kaya lumalakas ang speculation ng mga fans. Number 4. Posibilidad versus reality. Bagay na exciting isipin na sila ay magde-date sa totoong buhay, pero walang official confirmation. Kadalasan sa showbiz, ang ganitong balita ay para rin sa publicity o biruan lang sa media, kaya dapat tingnan bilang light-hearted showbiz news kaysa literal na relasyon.